Baka naman mamaya sasabihin mo, tropa, hindi ako makasama. Bakit? Hindi ako binigyan pamasahe ng nanay ko eh. Ano? O kaya pagkatapos naman, nakasama nga, tropa, uwi na ako pagdating sa bahay. Ano po ang ulam? Anak ng tinapayan. Maging ano muna siguro kayo, maging huwaran muna kayo sa inyong bahay at sikapin yung makatulong muna sa inyong bahay kaysa magaganyan kayo. No? Tayo lahat, sama-sama. Ayaw natin ng korupsyon. Pero mas ayaw namin yung ganyang ginagawa ninyo. Speaking of baha, o sige na. May nasabi ka, sir. Sabi, yan ang gusto ko sa inyo eh, no? Alam nyo kung ano yung mga itatopic natin eh. Oh, speaking of baha daw po, sabi ng GMA, 9 na oras makalipas. Tignan, binaha ang ilang lugar sa Davao City, bunsod ng malakas na ulan kagabi, September 13, 2025. Mukhang normal nga. Mukhang lagi nga ang baha doon, ano? No, sabi naman ni Pulong, yung baha naman sa Mindanao o yung baha naman sa Davao, humuhupa naman yan eh. Humuhupa. Meron po bang baha na hindi humupa? Tingin ko lahat naman unang baha humuhupa, mga kababayan eh. Di ba? Pero, alam niyo ho, kung lahat ng mga flood control at lahat ng mga proyektong ipinangako ng mga politiko ay gumagana talaga at hindi kinukorap yung pera, at sabay-sabay gumagana yan, sa oras ng kalamidad at kahit nagaanong kalakas ang mga ulan, tingin ko naman ho, mga bossing, hindi aabot sa pagbaha yung kahit anong lugar ho. Ano? Hindi aabot sa pagbaha. Sabi ni Aha, Jinggaya na. Uy, ikaw, Jinggoy ka kagad. Mamaya na yun ha. Sunod natin dito si Jinggoy, mga bossing. Sige, since naman gustong gusto nyo, sunod natin si Jinggoy dito. O ngayon, base sa impormasyon mula sa Bangkas o Bangkas Heights Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, umapaw, sabi umapaw daw. Ano nangyari? Umapaw, no? Nasaan na? Ang baha sa isang creek sa barangay, kaya gumamit ng lubid daw ho, mga kababayan. Kaya gumamit ng lubid ang mga otoridad para tulungan na makatawid ng ligtas ang mga residente, sabi daw ho, mga bossy. Sandali, nawala tayo sa YouTube eh. Ewan ko, baka mawala internet natin. Biruin mo yan. Samantalang, umapaw rin ang baha sa Purok 3. Parang karamihan eh, umaapaw, ano? Umapaw din ang baha sa Purok 3 at 4A sa KM7, Kilometer 7, Barangay Matina, Pangi, Courtesy. Ayan yung baha nga ho. Di ba? Akala ko ba okay dyan sa Davao? Palabas nyo lang yon. Di ba? Dati nung nangangampanya ang dating Pangulo, lagi nyo sinasabi, napakaganda sa Davao. Safest city. No? Sa Southeast Asia ang Davao daw ho. Sabi ni Ma'am Lorna Chua, oo nga naman, tuwing umuulan lang naman yan. Sabi, sabi nila, safest city ang Davao. Ganun. Tapos mamaya may makikita tayo, mga balita ho. May hawak na kutsilyo yung mama, nakasakay sila doon sa nakasakay ho sila doon sa jeep. Hino-hostage na pala yung sakay ng jeep, yung pasahero ng jeep. Di ba? Tapos mamukat-mukat mo. Dati, ang akala natin, kapag ka sinabing pekean ng mga dokumento, mga birth certificate, mga diploma, rekto na. Yun agad ang Yun agad yung sinasabi, paggawa ka sa rekto, punta ka sa rekto. Di ba? Ganun agad. Pero biruin mo, Davao pa din mga kababayan. Natagpuan o nadiskubre nung ilang taon makalipas last year lang yata. Kawaan ng birth certificate at hindi lang pa isa-isa. Libo, daan, piraso. At ang mga parokyano mga bossing, mga Chinese, delikado ho yun sa ating bansa. Bakit mga bossing? Kapag ganun kasi, ang dayuhan, nagkaroon na ng birth certificate. Lahat po. Birth certificate na Pilipino siya, lahat po pwede niya nang magawa sa Pilipinas. Pagbili ng mga kalupaan, kung iisipin nyo nga mga bossing yung napapabalita po
na nangyayari doon sa Palawan nung mga nakaraang buwan, ang sinasabi, bulto-bulto o malalaking lugar ng Palawan ang binibili ng mga Chinese. Di ba? O, kunyari, sabihin na natin, nasakop na nila yung buong Palawan. Ano gagawin yan? Yung pinakaunahan lang po ng Palawan, babarikadahan o gegatan lang po nila yon. Sasabihin lang nila, o bawal pumasok dito. Bakit? Eh, puro private na ang may-ari dito. Di ba? Yan ho yung posibleng mangyari doon sa mga nakakakuha ng mga peking birth certificate ho, mga bossing. Lumayo na tayo, bumalik tayo dito. O, akala ko ba, ano dyan? Okay dyan. At napakalaki nga ng budget, 51 billion. Di ba? Bakit ganun? Binabaha pa din. Anong nangyari? Binabaha pa din. Oh. At eto ho mga bossing, hindi lang ho isang beses kong na-vlog ito. Pangalawa na yata ito o pangatlo sa loob ng 2 buwan na na-vlog natin na halos kada linggo-linggo bumabaha sa Davao. Nasaan yung mga flood control na mga pinagmamalaki? Di ba? 3 dekada ho na nakaupo ang mga Duterte diyan sa Davao. Simula po sa mga taon na mayor ho, ang dating Pangulong Duterte. Nasaan yung mga flood control dyan? Tapos nga, umabot kay Pulong, congressman, 51 billion. Nasa 7-Eleven daw. Ay, sabi ni Sambong yun, oy. Sabi ni Sambong yun, nasa 7-Eleven daw yung 51 billion. Nagkalat daw. Tama ba? Nagkalat yung 7-Eleven daw ho sa Davao na pagmamay-ari nung anak ni Pulong ba yung may-ari nun? Yung mga 7-Eleven na sinasabi ninyo. Wala daw wala daw ghost project do sa kanila. Pero magtataka ka, umaabot pa sila sa punto na ganito, binabaha ho sila, di ba? Alisin na ho natin yan. Siningit ko lang yan Davao ninyo. At least, napagbigyan ko si Sir na itapik yung Davao, yung pagbaha sa Davao. Ngayon ho, mga kababayan, sige, halika na, umpisahan na po natin ito si Jinggoy. Artista daw ang... Ayan ako. Pisa pa lang, bobo ka pa lang si Maharlika, bubungad pa lang si Maharlika, artista daw po yung... Naku po. Sino po ang pumapasok sa isip niyong artista? Doon po sa sasabihin ni Maharlika. Sir Jorge Edralin, shoutout po sa inyo, sir. Sino ho sa tingin ninyo yung artista na sinasabi ni Maharlika, mga kababayan? Angel Gabriel, shoutout, at Romel